Samantala, tila hindi nagustuhan ng ilang kritiko ang naging pagdalo ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa ilang mga pagtitipon na ginanap sa Malacanang. Ang petsa kasi ng mga ito sumabay sa paghagupit ng mga nagdaang bagyo. Depensa naman ng palasyo, hindi naman daw nag-ala Snow White ang unang ginang at ang mga dinuluhan nitong aktibidad ay hindi pagpa-party-party lang. Tungayan ang kabuuan ng balitang yan sa aking report. Dinipensahan ng palasyo ang ilang kritisismo at pambabatikos na natatanggap ngayon ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa kamakailang pagdalo nito sa book launching ng Philippine First Lady's Portrait at PCSO Vocal Ensemble Concert sa Golden Birch Mansion kasunod ng pananalasa ng Bagyong Uwan sa malaking bahagi ng bansa. Insensitive raw ito para sa ilang pumupuna sa magkasunod na pagdalo ng unang ginang, gayong maraming lubog sa baha, nasiraan at nawala ng bahay at nakaranas ng paghagupit ng bagyo. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, ang pagdalo daw ni Marcos sa book launching ay pagpapakita lamang ng pagkilala sa mga naging kontribusyon ng mga naunang ginang sa bansa, gayon din ang pagbibigay suporta sa isinagawang concert series. Hindi rin daw ito maihahalin tulad sa isang party-party na para lamang sa kanyang pansariling interes, di gaya raw ng ibang government official na nagsuot pa ng costume sa kanilang mga aktibidad. Isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang ay hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa nating Pilipino. Binigyang diin din ni Castro na hindi nakasagabal ang pagdalo ng unang ginang sa book launching sa isinagawang pagsagip at paghahatid ng mga tulong na kinakailangan para sa mga Pilipinong nasa lanta ng bagyo at nagdaang mga kalamidad sa bansa. Sadyang may kanya-kanya rin daw na obligasyon at responsibilidad ang lahat ng opisina ng gobyerno, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga cabinet secretaries nito pagdating sa pag-aksyon sa mga kaparehong sitwasyon at iba pang tinututukang problema sa bansa. Uli, ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagabal para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon ng walang pag-antala. So kung ito naman po ay naganap para iangat ang kapwa nating Pilipino, hindi lang po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang ng walang dahilan. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.